TV. Ricardo Willis. Kabanata 361. Paano siya nakarating dito? Pagkaalis nina Saber at Samuel, naupo doon sina Romeo at Harlow na gulat na gulat. Hindi sila makapaniwala na sila na ang responsable sa paghatid ng bomba. This is ridiculous. Are they trying to bully us? Tanong ni Harlow na napaawang ang bibig sa frustration. Napabuntong hininga si Romeo. Wala tayong pagpipilian. Hindi natin pwedeng guluhin si Samuel mula sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta o Saber mula sa NC Organization. Dad, anong gagawin natin? Napatingin si Harlow sa bombang nasa ibabaw ng mesa at kinakagat ang labi niya ng may pag-aalala. Susunod tayo sa plano ni Samuel, mariing sabi ni Romeo. Magpapanggap kami na gusto naming makipag-ayos kay Ricardo at Miranda, pagkatapos ay itago ang bomba sa loob ng isang regalo. Sumimangot si Harlow. Pero hindi ba ibig sabihin nun ay yuyuko na tayo sa kanila? Napaikot ng mata si Romeo sa pagmamatigas ng anak. So what if we have to bow down? Hindi mo pa ba nagawa noon? Remember how you fawned over your brother-in-law at that medical conference in the capital? Namula si Harlow sa kahihiyan nang maalala niya kung paano siya pinahiya ni Ricardo noong huli nilang pagkikita. Fine, walang gana niyang ungol. I guess it's just pretending anyway. And when the bomb goes off, we'll finally get our revenge. Tumango si Romeo bilang pagsang-ayon habang iniisip ang pagsabog na hindi lamang ang kanilang mga kaaway kundi pati na rin ang kanilang pagmamataas. Sumunod, tinalakay ng mag-ama ang mga partikular na detalye ng pagpapatakbo upang matiyak na magiging maayos ang lahat. Sa kabilang panig, matapos makipaghiwalay kay Emerson, Maki, at sa iba pa, nag-alinlangan si Ricardo sa loob ng sasakyan at nagpasyang tawagan si Matthias, ang pinuno ng pamilya Graham. Ang mga layunin ngayon ni Ricardo ay dalawa, upang mapahusay ang kanyang lakas at makahanap ng isang paraan upang masira ang sumpa ni Nora. Matapos makuha ang Thousand-Year Snow Lotus, naramdaman ni Ricardo na malapit na siyang makapasok sa Core Formation Realm. Gayunpaman, ang mahalagang hakbang na ito ay hindi makakamit sa pamamagitan ng ordinaryong paglilinang. Kahit na ang mga mapagkukunan tulad ng Heavenly Spirit Jade, kasama ang espiritual na enerhiya nito, ay naging hindi epektibo para sa kanyang tagumpay. Ang mga materyales lamang na may tiyak na antas ng konsentrasyon ng espiritual na enerhiya, tulad ng Thousand-Year Snow Lotus o Spiritual Spring, ang maaaring maging epektibo para kay Ricardo, na nasa tuktok ng yugto ng Apishia. Kaya, ang mga mata ni Ricardo ay nasa Clan Grand Competition na binanggit kanina sa panahon ng talakayan sa pamilya Graham. Nangako sina Raul at Matthias na kung tutulungan niya ang pamilya Graham na makuha ang kanilang kwalipikasyon sa sinaunang martial arts family, tatanggap siya ng 30% ng mga mapagkukunang nakuha nila sa susunod. Bilang karagdagan, kung mahusay siyang gumanap sa Clan Grand Competition at nakamit ang isang ranggo, makakatanggap din siya ng mga individual na reward. Sa oras na iyon, sinabi ni Ricardo na isa sa alang-alang niya ito nang hindi nagbibigay ng direktang sagot. Ngayon ang mga gantimpala na ito ay talagang kaakit-akit sa kanya dahil sabik siyang makalusot. Mr. Willis. Mabilis na sinagot ni Matthias ang kanyang tawag sa telepono. Mabilis na sinagot ni Matthias ang telepono. Mr. Graham, kumusta ang kamakailang benta ng mga elixir? Unang nakipag-chat sa kanya si Ricardo tungkol sa kamakailang pagbebenta ng elixir mula nang makipagtulungan siya sa pamilya Graham. Hindi siya maaaring maging walang malasakit. Pagkatapos ng maikling pakikipag-chat, dumating siya sa pangunahing paksa. Siya nga pala, Mr. Graham, tungkol sa Clan Grand Competition na binanggit mo noong nakaraan, nakahanap ka na ba ng mga angkop na kandidato na maaaring lumahok sa ngalan ng iyong pamilya? It's not that easy. Saglit na nag-alinlangan si Matthias, saka mapait na ngumiti. Upang mapanatili ang kwalipikasyon ng pamilya sa Clan Grand Competition, hindi bababa sa 2 inapo ang kailangang makapasa sa pagtatasa, at dapat silang magkaroon ng lakas ng Apishia Realm. Hindi madaling mahanap ang mga batang eksperto na wala pang 30 taong gulang sa Apishia Realm.
Oh, after some consideration, I've decided to represent your family in the competition. May bisa pa ba ang mga kondisyon na binanggit mo noong nakaraan? Casual na tanong ni Ricardo. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Matthias, at mabilis niyang sinabi, "Of course, they are still valid. After you left last time, we've been waiting for your response. So, it's settled." Sige. Kailan ba talaga ang competition na ito? Tanong ni Ricardo. At the end of this month, less than 10 days left. But we need to go in advance. So, Mr. Willis, prepare yourself. We'll be set off in a week. I'll contact you in advance, paliwanag ni Matthias. Sige. Pumayag naman si Ricardo at ibinaba ang telepono. Sa sandaling ito, sa panig ni Matthias, bumantong hininga si Savannah, ang magandang binibini ng pamilyang Graham. Tay, si Ricardo ba yan? Naiinis na tanong ni Savannah. Sino pa ang tatawagan ng kanyang ama na Mr. Willis? Oo nga, pumayag daw si Ricardo na I represent tayo sa Clan Grand Competition, nakangiting sabi ni Matthias na mukhang good mood. Wala siyang mahanap na mga batang talento na makakatulong sa pamilya Graham na mapanatili ang kanilang kwalipikasyon sa pamilya, maliban kay Savannah, ang babaeng henyo. Ang nakababatang henerasyon ng pamilya Graham, maliban kay Savannah, ay medyo hindi kahanga-hanga. Talagang kulang ang nakababatang henerasyon ng pamilya Graham. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, nanunuya si Savannah, pumayag siya dahil sa mga paborebleng kondisyon na inaalok mo sa kanya ng lolo sa tuhod. Pero, linawin natin, kung sasama siya sa akin, para lang makabuo ng mga numero. Kahit na masecure niya ang kwalipikasyon ng aming pamilya, hindi ganoon kahalaga ang kanyang kontribusyon, ako pa rin ang magiging pangunahing puwersa. Napabuntong hininga si Matthias, hanggat kaya niyang buuin ang mga numero at masecure ang isa sa dalawang pwesto para sa aming pamilya, sapat na iyon. Ngayon, ang aming pamilya ay wala pang sapat na mga tao upang mabuo ang mga numero. Hindi ito isang bagay na hindi nasisiyahan. At saka, mayroon siyang malakas na puwersa na sumusuporta sa kanya. Bakas sa mukha ni Savannah ang dissatisfaction at disdain, so what? He's just a weakling with a powerful background pero kulang sa talent. Pagkaraan ng isang araw, sa tanghali, sa kanlurang labas ng Edoland, isang bagong lugar ng pabrika ang itinayo, na sumasaklaw sa isang lugar na mahigit 5,000 metro kwadrado. Kasama sa lugar ng pabrika ang mga gusali ng opisina, isang komprehensibong lugar ng aktibidad ng kawani, isang cafeteria, mga gusali ng pabrika, at iba pang mga pasilidad na sumusuporta lahat ay kumpleto sa gamit. Si Miranda, Ricardo, kasama ang mga pangunahing miyembro at natitirang empleyado ng Lowe's Pharmaceutical, ay nakatayo sa pasukan ng factory area, bawat isa ay may masayang ngiti sa kanilang mga mukha. Bukod pa rito, maraming mga boss mula sa industriya ng pharmaceutical sa Edoland, mga supplier ng material, at mga tauhan mula sa regulatory body ang naruroon upang batiin sila. Mr. Willis, MS Lowe, congratulations! Nakakabilib ang bilis ng expansion mo. Oh, Dominic's Pharmaceutical is not even qualified to be a competitor with you now. Si Dominic, ang dating CEO na naging salungat sa Lowe's Pharmaceutical, ay nag-alok ng kanyang pagbati habang gumagawa din ng isang mapanghinayang pangungusap. Matapos makipagpalitan ng kasiyahan sa kanya, sa sandaling ito, isang medyo hindi kasiya siyang boses na may malakas na pagtatangka sa kabaitan ang tunog. Oh, Miranda, natapos mo na itong bagong factory area. Bakit hindi mo ipinaalam sa amin? Nang bumagsak ang boses, si Harlow, na pinipilipit ang kanyang katawan, ay lumapit kasama si Romeo, parehong may ngiti sa kanilang mga mukha. Kabanata 362 kinanta ko siya ng duet sa stage. Nang makita sina Romeo at Harlow, saglit na natigilan sina Ricardo at Miranda. Kumunot ang noo ni Ricardo, malamig na nakatingin sa kanilang dalawa. Tumango lang si Miranda bilang pagsang-ayon, Romeo, ano ang dinadala mo rito? Nagpalitan ng tingin sina Romeo at Harlow bago nagsiwalat ng bakas ng pagkadismaya at pag-aatubili.
Pagkatapos ay ngumiti si Romeo at sinabing, Miranda, nabalitaan namin ang tungkol sa seremonya ng pagtatapos ng iyong pabrika ngayon kaya pumunta kami upang batiin ka. Harlow chimed in, we're family after all. We can't just ignore each other forever, right? We've decided to make amends with you guys. Hindi mo naman kami tatalikuran, di ba? Tumingin pa siya kay Ricardo na may maingat na ngiti. Nang marinig ito, hindi makapaniwalang tumingin si Miranda sa mag-ama. Naisip ni Mason sa tabi niya na may mali siyang narinig habang nagtatanong siya. Binigyan sila ni Ricardo ng isang hindi moari na tingin ng hindi nagsasalita. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa nila. Finally Romeo sighed heavily, napag-isipan na namin. Alam namin na hindi namin kayo matatalo. Iminuwestro niya si Ricardo na napakalakas para mahawakan nila. Hindi rin kami tanga, naaawang dagdag ni Harlow habang nakatingin sa kanya. So how about let bygones be bygones since I'm your Uncle Romeo? Your tita is already behind the bars. Let's not end things on bad terms. Patuloy na nagsusumamo si Harlow, patawarin mo kami bayaw. Hindi ba pwedeng sumuko na lang kami ngayon? Napakalaki ng kapangyarihan at koneksyon mo. Sumusuko kami. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay bilang senyales para sa kanilang mga regalo na inilagay kasama ng iba sa labas ng gate ng pabrika. Haha! Just some congratulatory gifts. Please accept them, sabi ni Romeo na tumatawa ng buong puso. Magalang nang umiti pabalik si Miranda, Tito Romeo, napakabait mo. Wala naman talaga, sagot ni Romeo na nakangiti pa rin. Nanatiling tahimik si Ricardo sa kabuuan ng lahat. Alam niyang hindi pa ito tapos pero ayaw na niya ng gulo ngayon. Lahat ng dumating ngayon, may dala, hindi naman tayo pwedeng sumulpat ng walang dala, diba? Haha! Hinaway-kaway ni Romeo ang kamay at tumawa. Tumango si Miranda. Kung ganoon ay mabilis kayong pumasok ni Harlow. Manatili ka rito para sa tanghalian. Nagpalitan ng tingin sina Romeo at Harlow at ngumiti. Sigurado. With that, pinangunahan ang dalawa sa loob ng designated host. Sa sandaling ito, tumingin si Ricardo sa dalawa na may hinala sa kanyang mga mata. Hoy bro-in-law, ang galing mo talaga. Nakuha mo na rin sa wakas sina Romeo at Harlow. Lumapit sa kanya si Mason sabay thumbs up. Lumipat ang mga mata ni Miranda kay Ricardo habang binigyan siya ng matalim na tingin. Napabuntong hininga si Ricardo habang walang malay na sumulyap sa mga regalong ibinigay nina Romeo at Harlow. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi siya naniniwala na ang dalawang ito ay talagang nais na magkaayos. Kaya't matagal na siyang nagbabantay laban sa kanila. Ang kanyang mga mata na puno ng enerhiya ng dragon ay biglang kumislap habang ang isang malamig na ngiti ay sumilay sa kanyang mukha. Kaya't ganito iyon. Ricardo, anong meron? Hindi maiwasang magtanong ni Miranda nang makitang nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Wala iyon. Kalmadong umiling si Ricardo. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos matanggap ang mga panauhin ngayon, bumalik sina Ricardo at Miranda sa lugar ng pabrika. Dahil napakalayo ng lugar na ito sa lungsod, upang maiwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay, inayos ni Miranda na mag-host ng mga bisita sa cafeteria ng kumpanya ngayong tanghali. Siyempre, ang pagkaing inihain ay hindi ordinaryong pagkain ng empleyado. Sa halip, nagdala si Miranda ng mga chef mula sa Golden Family Grand Hotel. Sa sandaling ito, habang naglalakad sila pabalik, ipinahayag ni Miranda ang kanyang mga pagdududa, hindi ko talaga akalain na gustong magkasundo sina Romeo at Harlow. Sa pagkakaalam ko, nagtayo sila kamakailan ng isang kumpanya na tinatawag na Lowlight Pharmaceuticals. Nakatanggap din ako ng impormasyon na nagsumite sila ng 4 na pag-aproba ng gamot sa mga ahensyang medikal, malinaw na ang mga generic na bersyon ng Low Scar Removal Cream at Love Light, bukod sa iba pang mga gamot ay tila isang direktang hamon sa Lowe's Pharmaceutical na katatapos lang. At noong una kong narinig ang balitang ito, halos gusto kong pasabugan ang mga gusali ng kanilang pabrika para lang mailabas ang aking pagkadismaya. Bahagyang tumawa si Ricardo, tiyak na hindi ito mabisang gamot. Hindi mababago ng Leopardo ang mga butik nito. Paano kaya ang dalawang ito ay may magandang intensyon? Nang marinig ito,
Sumagot si Miranda na may pagtatanong, Ham. Alam mo ba kung ano ang pakay nila? Misteryosong ngumisi si Ricardo sa kanya at sumagot, hindi ko pa sasabihin sa'yo. Ipaubaya mo na lang sa akin. Bibigyan kita ng surpresa pagdating ng panahon. Sinama ng tingin ni Miranda si Ricardo at iritadong ngumuso. Anong klaseng sorpresa ang maaari mong ibigay sa akin? Kalimutan mo na ito. Pinaglalaroan pa ba siya ng asungot na ito? Anong klaseng sorpresa ang maaari niyang ibigay sa kanya? Dapat niyang ipaliwanag muna ang mga larawang iyon sa kanya bago gumawa ng anumang pangako. Ang cafeteria ng empleyado ay puno ng mga mesa ngayon. Nakaupo doon sina Romeo at Harlow, parehong may suot na displeased expression sa kanilang mga mukha. What is this crap? They're actually entertaining guests here in the cafeteria na parang walang klase, sarkastikong ungol ni Harlow. Sa cafeteria din ba ako kakain? Panunuya niyang dagdag. Sige, wala naman tayo dito para kumain, sinubukang pakalmayan ni Romeo ang anak. Then he lowered his voice and asked, hindi naman tayo nadulas kanina diba? I don't think so. I bet Miranda and Ricardo are feeling pretty smug right now, confident na sagot ni Harlow. Akala siguro nila yumuko tayo sa kanila or something. Malamang nagtatawanan sila sa likod natin. Naiinis na umiling si Harlow habang malamig na tumikim si Romeo. Let them be shocked all they want. Malapit na silang umiyak. Sa sandaling iyon, tumingin si Harlow kay Ricardo na may tusong ekspresyon sa kanyang mukha habang tusong sinabi, Tatay, sa totoo lang ang pinaka-ikinababahala ko ay si Ricardo. Napakatalino niya. Natatakot ako na baka may mahuli siya. Kung sakali, kumpiyansa niyang pagpapatuloy habang muling nakatingin kay Romeo. Ako na mismo ang gagawa para sa kanya para lang masigurong wala siyang pinaghihinalaan. O talaga. Nagtataka na itinaas ni Romeo ang isang kilay habang tinanong niya ang kanyang anak kung paano niya pinaplanong gawin iyon. Huwag kang mag-alala dad. Ipaubaya mo ang lahat sa akin. Nakokontrol ko na ang lahat. Mapaglarong tumawa si Harlow habang nakangisi sa kanya. Kabanata 363 ang pagtatapat ni Harlow. Lumabas si Ricardo sa cafeteria hall at pumasok sa office building sa factory area. Ang mga reg-along natanggap niya ngayon ay pansamantalang nakatabi sa isang utility room sa unang palapag ng gusali ng opisina. Mr. Willis. Isang binata na nagbabantay sa pinto ang sumalubong kay Ricardo habang papalapit. Tama na, kumain ka na. Titingnan ko sa loob, paalis na ikanaway ni Ricardo ang kanyang kamay. Saglit na nag-alinlangan ang binata ngunit kalaunan ay umalis na rin gaya ng bilin. Sa ilang segundo, pumasok si Ricardo sa utility room at nakita niyang nakatambak ang lahat ng regalo niya sa loob. Natuon ang kanyang mga mata sa isang pares ng gininto ang palamuting gawa sa tanso na may patong na gintong kalupkop sa itaas, na may butas sa loob at halos kasing laki ng pas ang nasa hustong gulang. Sa kanyang Dragon Energy-infused vision, nakita niya ang isa na naglalaman ng isang nakatime na bomba na hindi pa aktibo. Tutal, nandito pa rin kumakain sina Romeo at Harlow. Hindi nila maaaring pasabugan ang kanilang sarili kasama sila. Ang inaakala nilang pagnanais na magkasundo ay walang iba kundi masamang hangarin. To think gusto nilang gumawa ng pagsabog ng magkasama. Hindi niya maisip kung ano ang malalang kahihinatnan kung hindi sila natuklasan ngayon. Malisyoso talaga ang mag-amang duo na ito. Noon lang, naramdaman ni Ricardo na may papalapit sa kanya at mabilis na inilipat ang kanyang tingin sa mga palamuting iyon upang magkunwaring katakawan sa lahat ng mga reg-along ito. Ricardo. Pumasok si Harlow sa utility room na nakasunod sa kanya ang nakakaasar na boses habang isinasara ang pinto sa likod niya nang hindi nagdadalawang isip. Saglit na kumislap ang mga mata niya bago tumapat kay Ricardo habang matamis na nagtanong, Ricardo, bakit ka pumunta dito sa halip na kumain? Sa sandaling ito, kinausap ni Harlow si Ricardo sa isang matamis at kaakit-akit na paraan, na ginagawang medyo hindi komportable ang mga tao, tulad ng pagkamot ng mga kuko ng pusa. Gayunpaman, tila hindi tinatabla ni Ricardo ang kanyang alindog, walang ekspresyong umubo, at sinabing, walang anuman, halika at tingnan ang mga reg-along ito. May iniisip ka ba?
Ilang saglit na pinagmasdan ni Harlow si Ricardo at nakita niya ang bakas ng kahihiyan at kasakiman sa kanyang mukha. Lihim siyang nanunuya sa kanyang puso, ang taong ito ay, sa huli, isang ordinaryong lalaki lamang mula sa isang karaniwang pamilya, sa panimula ay isang walang kakayahan na talunan. Tingnan mo itong walang karanasan na hitsura, dumating pa nga siya lalo na para suriin ang mga reg-along ito. Pagtingin sa mga reg-along ito, umaarte na parang hindi maalis ang tingin sa mga ito, thirst. Oh, kuya, kontento ka na ba sa reg-along binigay namin ni Papa sa'yo ngayon? Tingnan mong mabuti ito. Ito ay isang kayamanan na nagdudulot ng kayamanan at kasaganaan. Ikaw at ang aking pinsan ay dapat na mag-display nito sa opisina. Ilang beses na inilibot ni Harlow ang kanyang mga mata, sadyang itinuro ang regalo habang nagsasalita. Naisip niya na kung mas pinagmasdan niyang mabuti si Ricardo sa dekorasyong ito, mas maliit ang posibilidad na maghinala siya sa item. Nang marinig ito, isang pahiwatig ng panunuya ang sumilay sa mabituing mga mata ni Ricardo, ngunit walang pag-aalinlangan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, ano ang makikita? Ito ay isang ginintoang trinket, hindi nagkakahalaga ng maraming pera. Pagkasabi nito, inilipat niya ang tingin sa gilid, na nagpapakita ng medyo walang interes na kilos. Si Harlow, nang makita ito, ay lihim na napangiti sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, nag-flash ang kanyang mga pilikmata at lumapit kay Ricardo. Ang kanyang tono ay naging malambing at matamis, bro-in-law, ngayon ay naparito ako upang makipagkasundo sa iyo, at hindi ka nagpakita ng anumang reaksyon. Kasalanan ko sa hindi pagkilala sa iyong mga talento ngayon, sa wakas ay napagtanto ko na ikaw ay isang tunay na lalaki, ngunit mayroon ka ring kahangahangang mga kasanayan sa medisina so-called wealthy playboys. I find that I seems to admire you a bit and even jealous my cousin Miranda. Si Harlow, habang nagsasalita siya, ay inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Ricardo, tinitigan siya ng may mapagmahal na mga mata. Nang mapansin ito ni Ricardo, napakunot ang noo niya at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Kinagat ni Harlow ang kanyang labi at idiniin ang kanyang katawan kay Ricardo, sinabing, bro-in-law, hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? She continued in a coquettish tone, don't think I don't know. Bagamat matagal na kayong kasal ni Miranda at nagkaroon pa ng engranding kasal, hindi pa rin niya hinayaang hawakan siya hanggang ngayon, di ba? Dapat be frustrated. Sa kakayahan mo, bakit mo ikukulong ang sarili mo sa isang tao, sa tingin mo ba maganda ako? Kasalanan. Habang nagsasalita siya, tiningnan niya si Ricardo na may malasot lang pang-aakit, at ang kanyang mga daliri ay gumuhit ng mga bilog sa dibdib nito. Si Ricardo, nang makita ito, ay nagsiwalat ng isang pilyong ngiti, na walang alinlangang ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Harlow, na mukhang medyo malaswa. Oh, Harlow, walang may gusto sa'yo. Nang makita ito, tumawa si Harlow sa loob at hindi napigilan ang yakap ni Ricardo. Naisip niya, ganyan talaga ang mga lalaki. Kaunting alindog lang, and this guy is already captivated. Tila si Miranda, ang matataas at makapangyarihang babaeng iyon, ay talagang pinigilan siya all this time. Hindi natakot si Harlow na baka may gawin talaga sa kanya si Ricardo dito. Sa kaibuturan niya, umaasa pa nga siya na baka may mangyari sa kanilang dalawa. Bagamat naiinis at nasusuklam siya sa lalaking ito, hindi niya may kakailan na medyo kahanga-hanga ang lalaking ito. Kung maaari, hindi niya iisipin na gawing realidad ang isang itinanghal na kilos at ilayo si Ricardo kay Miranda. Ang mga salungatan sa pagitan niya, ni Miranda, at Ricardo ay nagugat sa kanyang selos kay Miranda. Gusto niyang ikumpara ang sarili kay Miranda sa lahat ng bagay, ngunit hindi niya ito kayang lampasan. Gayunpaman, kung maaari niyang akitin si Ricardo, mararamdaman niya ang isang pakiramdam ng higit na kahusayan. Oo naman, bayaw, kung gusto mo ako, wala akong pakialam. Basta tandaan mo na responsibilidad mo ang iyong little sister-in-law. Wika ni Harlow sa malambot at malandi na tono. Tumango si Ricardo at sinabing, sige. Kung itakwil ka ng buong mundo, tandaan mo na nandito ako para sa'yo. Nang marinig ito, sumilay sa mga mata ni Harlow ang pangungutya at kasiyahan.
Ang tanggang ito ngayon ay sinusubukang makipag-sweet talk sa kanya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga salita ni Ricardo ay nagpatigil sa matagumpay at mapanlinlang na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil may kilala akong ilang human trafficker. Wika ni Ricardo na may kasamang mas masamang ngiti. Kasunod nito, nanlaki ang mga mata niya, at pilit niyang itinulak si Harlow. Natigilan, bumulala si Harlow at bumagsak sa lupa ng may kabog. Mariin niyang tinitigan si Ricardo, puno ng kahihiyan at hinanakit ang kanyang mga mata. Bastard! Pinaglalaroan na naman siya ng hamak na ito. Isa kang moldita. Kahit na nagugutom ako, hindi ako kakain ng bulok na tulad mo. Magwala ka. Ngumisi si Ricardo. Kabanata 364 ang paparating na palabas. Umalis si Harlow sa kahihiyan, nais niyang balatan at pahirapan si Ricardo. Akala niya ay ipinulupot niya ito sa daliri niya, pero pinaglalaroan pala siya nito. Harlow, paano nangyari? Sabik na tanong ni Romeo nang makabalik sa cafeteria. Pinipigilan ng kanyang inis, hindi sinabi ni Harlow sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang nabigong pagtatangka na akitin si Ricardo at ginawang tanga. Instead, she coldly replied with a smirk, "Don't worry, Dad. He won't suspect a thing. Let's activate the bomb and get out of here." Tumango si Romeo bilang pagsang-ayon, sige. Sa kabilang banda, pagkatapos itaboy ni Ricardo si Harlow, napansin niya na ang nakatime na bomba sa loob ng tiyan ng ornament ay hindi inaasahang nag-activate. Sa kanyang mga mata na na-infuse ng dragon energy, nakita niyang may mahigit 1 oras pa bago sumabog ang bomba. Nauna rito, itinakda ni na Romeo at Harlow ang oras ng kaunti para sa karagdagang kaligtasan. Maaaring manatili sila para sa hapunan, kaya makatuwirang pasabugan ang bomba pagkatapos nilang umalis. Sa ganitong paraan, maaalis nito ang hinala at maiwasan ang anumang aksidenteng pinsala sa kanila. Kung tutuusin, nabanggit ni Saber na bagamat maliit ang sukat ng bomba, nakakatakot ang mapanirang kapangyarihan nito. Ito ay tila isang condensed liquid explosive, medyo sophisticado. Hindi nagmamadali si Ricardo. Pagkatapos ng malamig na tawa, lumabas na siya ng office building. Paglabas niya, nakita niyang paalis na ang Audi Q7 ni Romeo. Sa sandaling ito, sa kotse, nakita rin ni na Romeo at Harlow si Ricardo. Nang makita ang kanyang walang pakialam at walang pakialam na kilos, agad nilang binitawan ang kanilang mga alalahanin. Sa pamamagitan pa lamang ng pagtingin sa taong ito, sigurado silang wala itong natuklasan. Ricardo, wait for your death. It would be perfect if you and Miranda finish your meal and return to the office building. Then, everything, including the building and the people inside, will be blow up. Kinagat ni Harlow ang kanyang mga ngipin. Oo. Kung maaari nating pasabugan ang taong ito kasama nito, iyon ay masyadong perpekto. Ngumisi si Romeo, na nagpapakita ng malupit at anticipatory na ekspresyon. Samantala, pabalik sa cafeteria, tinawag ni Ricardo si Miranda sa tabi pagkatapos niyang kumain kasama ang mga empleyado. What's up? Tsaka, ano ang ginawa mo ngayon? Tinitigan ng Diyos ang CEO si Ricardo na may pagdududa. Ang mga pangunahing miyembro ng kumpanya, kabilang si Mason, ay tumawag para i-toast ang taong ito, para lang makita siyang nawawala. Oh, just went to check the gifts received today. Hehe. Nakangiting sabi ni Ricardo. Nang marinig ito, napabulala si Miranda, ha? At binigyan ito ng walang imak na tingin. Never mind, dagdag niya, umiling-iling sa galit. Awkward na hinawakan ni Ricardo ang ilong niya. Huwag na nating pag-usapan yan. Gusto kitang tanungin, alam mo ba kung saan matatagpuan ang Lowlight Pharmaceutical Company ni Romeo? Tumango si Miranda. Yes, I do. Nasa southern suburbs, medyo malayo sa city center. Halos kalahating oras ang biyahe mula rito. Oh, kalahating oras ha. No rush then, kain pa tayo ng konti. Isang makahulugang ngiti ang isinagot ni Ricardo saka bumalik sa hapagkainan para kumain at uminom. Makalipas ang kalahating oras. Tanggapan ng general manager ng kumpanya ng Lowlight Pharmaceutical.
Bumalik si Harlow at ang kanyang ama, nahanap sina Samuel at Saber na naghihintay sa kanila. Kalmadong humigop ng tsaa si Samuel, habang si Saber ay hindi inaasahang may kalong babae. Nang makita ang tagpong ito, nagbago ang ekspresyon ni Romeo, at isang panandaliang galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Si Elisa ang may kasalanan sa kanila, at si Romeo ay hindi kapos sa pera, kaya natural na may ibang babae sa paligid niya. Ang babaeng ito ay mahalagang babae na pinananatili niya sa kanyang pera. Nasaksihan ni Romeo na niyakap at nilalamang ng ibang lalaki ang kanyang may bahay, hindi napigilan ni Romeo na makaramdam ng galit. Gayunpaman, alam niyang hindi niya kayang saktan si Saber, lalo pa ang NC organization, kaya nagpipigil siya ng galit. Bumalik na si Mr. Lowe. Nakangiting bati ni Samuel. Ngumisi si Saber, inilagay ang babae sa kanyang kondongan. Mr. Lowe, mukhang hindi masama ang maliit mong sekretarya. I'm a rough guy. You don't mind me playing with her, di ba? Walang magawa ang babae at tumingin kay Romeo para humingi ng tulong, ngunit hindi siya naglakas loob na pigilan si Saber. No, not at all. Kung interesado ka sa kanya, ang swerte niya. Pilit na ngumiti si Romeo, pinipigilan ang kanyang panloob na pagkabigo. Haha, buti naman. Tawa ng tawa si Saber. Little Enchantress, pumunta ka muna dyan. I will pamper you later, hahaha. Mr. Lowe, Miss Lowe, kumusta ang mga pangyayari? Tanong ni Samuel, bumalik sa negosyo. Handa na. Mahigit kalahating oras pa bago sumabog ang bomba. Tumango si Romeo, nagsalita sa malalim na boses. Mukhang matagumpay si Harlow. Si Miranda at Ricardo ay tiyak na walang hinala. Kailangan lang nating maghintay ng balita. Binanggit niya si Ricardo na puno ng matinding hinanakit. Sa kabila ng pagpapahiya sa kanya ngayon, naramdaman ni Harlow na sulit ito. Malamang na proud at saplada pa rin ang lalaking iyon, di ba? Baka akala niya ay nagkaroon na ito ng damdamin para sa kanya, gusto siyang akitin. Hayaan siyang masiyahan. Malapit na siyang mabigla. Good. Miss Lowe, kapag sumabog na ang bagong factory area ni Miranda, makakaasa kang sumali sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta. Ipinahayag ni Samuel ang kanyang kasiyahan. Miranda, Ricardo, kayong dalawang tanga ay naglakas loob na hindi ako igalang. Sisiguraduhin kong mauunawaan mo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa akin. Isang malupit na ngiti ang ipinakita ni Saber mula sa NC organization, tila tumaas ang kanyang interes. Sa harap ni Romeo, lumapit siya para sunduin muli ang sekretarya, inihagis ito sa sofa. Biglang naging hindi natural ang ekspresyon ni Romeo. Hinayla siya ni Harlow palabas ng opisina, at sumunod naman si Samuel. Maya-maya, nakarinig sila ng hindi kasiya siyang tunog mula sa loob ng opisina. Ang mga tao mula sa organisasyon ng NC ay gumagawa ng mga bagay sa medyo. Tumawa si Samuel, na pinapawi ang awkward na kapaligiran. Pagkatapos ay bumaling siya kay Romeo at sinabing, Mr. Lowe, hindi na kailangang magalit sa isang sekretarya. Kapag ang iyong kumpanya ay sumali sa alyansa at umunlad, magkakaroon ka ng maraming babae hanggat gusto mo. Alam ko, hindi ako galit. Hinaway-kaway ni Romeo ang kanyang kamay na may seryosong mukha, at pumasok silang tatlo sa isa pang silid upang pag-usapan ang mga partikular na detalye ng pagsali sa alyansa ng parmasyutiko. Samantala, binantayan nila ang balita, sabik na inaabangan ang pagsabog ng bagong pabrika ng Lowe's Pharmaceutical. Tiyak na magiging headline ang naturang kaganapan, marahil ay mag-trending pa sa social media. Sa kabilang banda, habang papalapit ang oras, inilabas ni Ricardo si Miranda sa cafeteria. Tara na, may ipapakita akong magandang palabas. Misteryosong ngumiti si Ricardo kay Miranda, nagpapahiwatig ng isang bagay na kapanapanabik. Kabanata 365 Reciprocity in Courtesy. Pinagmamasdan ni Miranda ang paglipat ni Ricardo ng dalawang figurine mula sa silid ng imbakan ng opisina papunta sa kotse, isang naguguluhan na ekspresyon sa kanyang kaakit-akit na mukha. Ricardo, anong ginagawa mo? Hindi ba ito ang pinadala ni Romeo at Harlow? Bakit mo sila pinapasok sa sasakyan? Hehe,
Malalaman mo din agad, ngumisi si Ricardo, medyo nakakatakot na ningning sa kanyang mga mata. Iminuwestro niya ang executive sedan at sinabing, sumakay ka sa kotse at sabihin sa akin kung paano makarating sa low light. Sa buong paglalakbay, iba't ibang haka-haka ang tumatakbo sa isip ni Miranda habang ginagabayan niya si Ricardo sa kanilang destinasyon. Dahil sa mabilis na pagmamaneho ni Ricardo, nakarating sila sa low-light pharmaceutical may 10 minuto na lang ang natitira hanggang sa sumabog ang bomba. Honey, wait for me here. Malapit ka nang makatanggap ng surpresa. Ipinarada ni Ricardo ang sasakyan mga 200 metro ang layo mula sa pabrika ng low-light pharmaceutical, hawak ang isa sa mga figurin sa kanyang kamay habang papalapit siya sa site. Ang pabrika ay hindi pa gumagana, walang seguridad sa pasukan, at halos desyerto sa loob. Nang makita ito, gumaan ang pakiramdam ni Ricardo. Habang naghihiganti kina Romeo at Harlow, ayaw niyang makapinsala sa mga inosenteng tao. Tila si Romeo at ang kanyang anak na babae lamang ang darating upang regular na suriin ang pabrika. Bitbit ang dalawang figuren, pumasok si Ricardo sa gusali ng opisina, inilagay sa sahig, at mabilis na umalis. Pagkabalik ni Ricardo sa sasakyan, curious na tumingin sa kanya si Miranda at nagtanong, hindi mo ba dapat suklian ang kilos ni Romeo? Tumango si Ricardo, oo, may kapalit. Iginala ng Diyos ang CEO ang kanyang mga mata, sa pag-iisip, kahit na ito ay kapalit, ano ang silbi ng pagbabalik ng mga regalo na ibinigay sa kanila? Ngumiti si Ricardo, hiningi ang numero ni Romeo kay Miranda, at diretsyong dinial ito. Kasabay nito, sa isang silid sa ikatlong palapag ng gusali ng opisina, sina Romeo at Harlow ay sabik na naghihintay sa mga resulta. Tonight, we must celebrate properly. Let's go out for a decent meal. My treat. Ha ha ha. Masigla si Samuel, tinapik-tapik si Romeo sa balikat. Ang kanyang mga mata ay hindi kumikilos, gumagala kay Harlow. Sina Romeo at Harlow ay nasa sabik at inaabangan ang kanilang mga plano. Pagkatapos ng pagsabog, ang Lowe's Pharmaceutical ay malamang na mahaharap sa pagsususpine, pagsisiyasat, at muling pagsasaayos. Nilalayo nilang bumuo ng low-light pharmaceutical, sakupin ang market gap na iniwan ng Lowe's Pharmaceutical, at posibleng maakit ang malalaking distributor na orihinal na nakikipagtulungan sa Lowe's Pharmaceutical. Malapit na ang oras. Sabi ni Romeo na may masamang ekspresyon. Dagdag pa ni Harlow, ang bomba ay sasabog sa loob ng 3 minuto. Si Samuel, na may suot na nasisiyahang ngiti, ay naramdaman ang napipintong paghihiganti laban kina Miranda at Ricardo. Sa tingin mo ba maririnig natin ang pagsabog mula rito? Tanong niya. Malamang. Nabanggit ni Saber na medyo malakas ang bomba, nakangiting sagot ni Harlow. Nang mga sandaling iyon ay biglang nagring ang phone ni Romeo. Nang makakita ng hindi pamilyar na numero, nag-alinlangan siya saglit bago sumagot, sino ito? Tito Romeo? Ako ito, Ricardo. Nagulat na tanong ni Romeo, Ricardo. Bakit siya tumatawag ngayon? Harlow, na nakakaramdam ng pagkabalisa, ay nagtanong, bakit tatawag ang lalaking iyon sa ganitong oras? Pinatahimik siya ni Romeo at inilagay ang tawag sa speakerphone, nagpapanggap na kalmado. Ricardo, anong meron? Ricardo chuckled and said, Uncle Romeo, I was quite moved to hear that you and Miranda might reconcile today. By the way, I heard from Miranda that you've started a company and built a new factory. Sa makatuwid, naisip kong bigyan ka ng isang maliit na regalo upang ipahayag ang aming taos-pusong pagnanais para sa pagkakasundo. Nang marinig ito, nagpalitan ng pagtataka si Romeo at ang iba pa. Ngumisi si Harlow at bumulong, itong tanggang ito ay iniisip talaga na gusto nating makipag-ayos sa kanya. Nakakatuwa. Sumulyap si Romeo sa kanya at mahinahong sinabi sa pamamagitan ng telepono, no need to bother. No trouble at all. Ibinabalik ko lang ang 2 figure na pinadala mo sa akin. Inilagay ko na sa lobby ng office building mo. Ayan na. Column, Tio Romeo. Sabi ni Ricardo at ibinaba ang telepono. Ano? Damn. Ano ang sinabi niya? Sa sandaling ito, nagbago ang tono ni Romeo, at napasigaw siya sa gulat.
Nanlaki ang mga mata nina Harlow at Samuel, nanginginig ang kanilang mga mukha. Sa sumunod na segundo, si Harlow ay sumigaw sa takot, ang kanyang mukha ay namutla. Ano? Ibinalik talaga ng tanggang Ricardo na iyon ang dalawang figurin. Totoo ba? Nang inag ang buong katawan ni Romeo, at mabilis itong lumapit sa computer sa opisina, pinatugtog ang surveillance footage. Sa sumunod na sandali, kinilabutan siya. It's true. Takbo. Tumakbo ka dali. Ricardo, sampain ang mga ninuno mo. 1 minuto na lang sasabog na. Bilasan mo. Tumakbo ka. Nagpanik si Samuel. Anong gagawin? Anong gagawin natin? Takot na takot si Harlow, nanginginig ang boses na may bahid ng luha. Talon. Tumalon dali. Nasa 3rd floor na tayo, at hindi tayo mamamatay sa pagtalon. Fair na. Walang pag-aalinlangan na binuksan ni Romeo ang bintana, walang pakialam sa kahit ano paman. Tahimik pa siyang nagmura sa kanyang puso, naglilingkod sa kanila ng tama. Nakipaglaro si Saber sa kanyang kalaguyo, at tila tinatanggap ito ng sekretarya. Boom! Hinawakan ni Romeo ang kanyang anak, tumalon sa bintana, at hindi na ito pinag-isipan. Saglit na nag-alinlangan si Samuel, saka sumunod. Oo. Wala pang 1 minuto ang natitira, at malapit nang sumabog ang bomba. Sino ang nagmamalasakit sa iba? Bumagsak. Napatalon si Romeo at Harlow sa gulat. Marahil dahil sa kanilang edad at hindi wastong poster ng paglapag, nagkaroon ng malutong na tunog ng lumapag si Romeo, at agad na nabali ang kanyang buto-buto. Napasigaw siya at bumagsak sa lupa, pagkatapos ay gumapang paalis sa gusali ng opisina sa kalunos-lunos na paraan. Nakaramdam din sina Harlow at Samuel ng pananakit sa kanilang mga binti, ngunit wala silang pakialam. Tumakbo sila para sa kanilang buhay. Boom! Nang desperadong marating nilang tatlo ang tarangkahan ng pabrika, may nakakabinging pagsabog sa likuran nila. Sa pagbabalik tanaw, ang buong gusali ng opisina ay nilamon ng nagngangalit na apoy, pagkatapos ay gumuho sa isang dumadagandong na dagandong. Kabanata 366 na pagmumura sa kanya. Ang nakabibinging pagsabog ay umalangaw-ngaw sa kalangitan at lupa, habang ang buong gusali ng opisina ay gumuho na may dumadagandong na dagandong, na nagpapadala ng hindi mabilang na mga brick, tile, at mga labi na lumilipad sa lahat ng direksyon. Maging ang ilang mga gusali sa paligid ng gusali ng opisina ay hindi nakaligtas sa sakuna at naging mga guho. Si Samuel, na nasaksihan ang nakagigimbal na eksenang ito, ay hindi napigilan ang pagkibot ng kanyang mukha, nakaramdam ng isang alon ng post-traumatic shock. Sa kabutihang palad, sila ay tumalon sa labas ng bintana sa tamang oras. Kung hindi, ang paggamit ng hagdan ay maaaring hindi naging mabilis. Not to mention, walang oras para ipaalam kay Saber. Sina Romeo at Harlow, na nakatingin sa nasirang gusali ng opisina at sa mga istruktura sa lugar ng pabrika, ay may mga ekspresyon ng kawalan ng pag-asa at luha sa kanilang mga mata. Ito ay wala na. Ang bagong itinayong gusali ng opisina sa lugar ng pabrika ay gumuho ng ganito. Ito ay dapat na ang bagong pabrika ng Lowe's Pharmaceutical na dapat na sirain ng bomba, hindi ba? Sa huli, naging biktima sila ng sarili nilang masasamang intensyon. Namula ang mukha ni Romeo, at namumula ang mga mata ni Harlow. Hindi nila inaasahan na, ibabalik ni Ricardo ang pabor. At sa kasamaang palad, ibinalik niya ang dalawang figure na naglalaman ng bomba. Ang masaklap pa nito, tila na time ito ni Ricardo, tumawag lamang ng 3 minuto bago sumabog ang bomba. Gustuhin man nilang itapon ang bomba, huli na ang lahat. Sino ang maglalakas loob na lumapit sa puntong ito? What the hell is this bomb? Bakit napakalakas nito? Histeryosong sigaw ni Romeo. Sinabi ni Saber na ang bombang ito ay maaaring mag-level ng isang skyscraper. Ngayon ay parang hindi na siya nagmalabis. Hindi makapaniwalang bulalas ni Samuel. Damn it! Damn it! Hindi ba naging mahirap para sa atin na itayo itong pabrika? Sigaw ni Harlow na may paos na boses, sa bingit ng luha. Ricardo! Si Ricardo!
Matagal na sigurong alam ng bastos na ito ang tungkol sa bomba at sinadya niyang i-time ang pagbabalik nito. Nagmura si Romeo. Damn it! Damn it! Paano niya nalaman? Sumigaw si Romeo na may pulang mata, saka lumingon kay Harlow, naghisteryosong tanong sa kanya, Harlow, di ba sabi mo hindi siya maghay-hinala? What the hell is going on? Nauutol na sabi ni Harlow, puno ng hikbi ang boses niya, ako. Paano ko malalaman na napakatuso niya? Si Romeo na nababalot ng pighati at galit, nanginginig ang lahat. Alam niyang walang kwentang sisihin ang sinuman ngayon. Ang sisihin ay sa kanila nagplanong malisyosong sirain ang bagong pabrika ng Lowe's Pharmaceutical. Sa huli, ang Lowe's Pharmaceutical ay nanatiling hindi nasaktan, ngunit ang kanilang sariling pabrika ay nasira. Si Miranda at Ricardo ay hindi nasaktan, ngunit sina Romeo, Harlow, at Samuel ay halos nakatakas na ibuga sa langit. Alam ni na Romeo at Harlow na kahit babalaan nila si Ricardo, wala itong silbi. Madali niyang maangkin ang kamangmangan, at madadami sila sa investigasyon. Ang tanging nagawa nila ay lunukan ang kanilang mga hinaing. Ricardo, balang araw papatayin kita. Kung hindi ako maghiganti, hindi Romeo ang pangalan ko. Wow wow wow. Naiinis na sigaw ni Romeo. Maya-maya lang ay nagring ulit ang phone niya at si Ricardo ang tumatawag. Tito Romeo, ano pong nangyari sa factory niyo? Bakit po sumabog? I called 911 for you. Make sure to check your safety and firefighting facilities. I guess your factory will not be operational for a while. Sabi ni Ricardo na nagkukunwaring pag-aalala. Sina Romeo at Harlow ay malapit nang sumabog sa galit nang marinig ito. Ricardo, anak ka ng H. Nagmura si Romeo, gumamit ng ilang bulgar na pananalita. Tito Romeo, I called to inquire about the situation out of goodwill. Bakit mo ako minumura? You're really evil. Ricardo mockingly chuckled before hung up. Basag. Galit na ibinagsak ni Romeo ang kanyang telepono sa lupa. Spurt. Sa susunod na sandali, posibleng dahil sa pagkabigla mula sa pagsabog at sa kasunod na pagtalon, o marahil sa sobrang galit, isang subo ng dugo ang bumulwak. Ricardo, kung hindi kita papatayin, I swear I'm not a human. Angal ni Romeo. Harlow, na puno ng kalungkutan at sama ng loob, idinagdag, Ricardo, kasuklam-suklam kang hamak. Wala kaming pinagsamahan sa iyo. Sa puntong ito, huminga ng malalim si Samuel, pinagmamasdan ng galit na mag-ama, at sinabing, Ms. Lowe, Miss Lowe, dapat ay tumutok ka na ngayon sa pag-iisip kung paano haharapin ang resulta. Ang pagsabog na ito ay walang alinlangan na mahirap pagtakpan mo. Malamang hindi na makapag-operate ang kumpanya mo. Isa pa, malamang napatay na si Saber, at may posibilidad na sundan ka ng NC organization. Ingatan mo ang sarili mo. Dahil doon, mabilis na umalis si Samuel, na tila nag-aalalang masangkot sa anumang gulo. Nang marinig ito, pinag-iisipan ngayon ni na Romeo at Harlow ang kanilang malungkot na sitwasyon. Hindi lamang sila nagdusa ng matinding pagkalugi sa ekonomiya, ngunit ang kanilang kumpanya ay maaari ding hindi magamit sa loob ng mahabang panahon. Pinakamasamang sitwasyon, maaari silang harapin ng ganap na pagkasira. Ang usapin ng pagsali sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta ay dapat na ipinagpaliban. Ang mas ikinabahala nila ay ang pagkamatay ni Saber. Kung mag-iimbestiga ang NC organization, maaaring nasa malubhang problema sila. Ang puwersang ito, na sinasabing ang pinakamalaking sa Coronet River Delta, ay hindi kilala sa pagiging makatwiran nito. Dad, ano po ba ang dapat nating gawin? Namatay si Saber sa factory natin. Gag-antay ba tayo ng NC organization? Nag-aalalang tanong ni Harlow. I don't know. Let's take it one step at a time. Baka kailanganin nating gumastos ng pera para maresolba ang isyu pagdating ng panahon. Sagot ni Romeo. Hindi naman nila tayo basta-basta kayang patayin, di ba? Maluha-luha na sabi ni Romeo na halos mas ubo na naman ng dugo. Hindi ba? Balita ko walang awa ang NC organization sa mga kinikilos nila. Humagulgol si Harlow.
Sa kabilang banda, pagkababa ng telepono, hindi napigilan ni Ricardo ang mapatawa. Pagkaupo sa tabi niya, bakas sa mukha ni Miranda ang pagkagulat, may halong kasiyahan. Ricardo, anong nangyayari? Paano sumabog ang pabrika ng Romeo ko? Ginawa mo ba ito? Tanong ni Miranda, at may bakas ng tamis sa kanyang puso. Nabanggit lang niya sa astig na ito na alam niyang nagsimula si Romeo ng isang pharmaceutical company, at gusto niyang makitang gumuho ang Lowlight Pharmaceutical. Ngayon, pinasabog na ito ni Ricardo. Ito ba ang paraan niya para mapasaya siya? Dapat. Ito na kaya ang sorpresang gusto niyang ibigay sa kanya. Gayunpaman, medyo nakaramdam din ng pag-aalala si Miranda. Ang mga aksyon ni Ricardo ay lalong nagiging walang ingat. Ang pagpapasabog ng pabrika ng ibang tao tulad nito, hindi ba't may kahihinatnan? Paano kung na-report siya at napunta sa kulungan? Pagkatapos ng lahat, ang sanhi ng pagsabog ay hindi isang maliit na bagay sa lipunan. Kabanata 367 Takot kung ano ang dumarating. Ricardo chuckled, huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo sila kung bakit sila mismo ang nagdala nito. Ngayong ganap nang naiwasan ang krisis, hindi na kailangan pang mag-alala ni Ricardo na magulat si Miranda. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang nangyari. Matapos makinig, ang napakagandang mukha ni Miranda, na ngayon ay mukhang nakakaakit na may bahid ng pula, ay nagpakita ng magkahalong galit at pananabik. Romeo at Harlow, ang mga iniisip nila ay talagang napakamalisyoso. Maaari silang pumunta sa mga kasukdulan, tulad ng pagpapadala ng isang nakatime na bomba, para lamang harapin tayo. Bulalas ni Miranda, parehong galit at tuwang-tuwa. Kinagat ni Miranda ang kanyang mga ngipin at pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng pagsabog, mapangasar na binibigkas ang dalawang salita, deserved it. Hindi niya maisip ang matinding kahihinatnan kung sumabog nga ang bomba sa loob ng bagong gusali ng opisina ng sarili niyang kumpanya ng parmasyutiko. Hindi lamang ito haantong sa pagsasara at pagsisiyasat ngunit maaari ring magresulta sa pagkamatay ng maraming inosenteng tao. Indeed, they deserved it. Malamang bagsak na ang pharmaceutical company ni Romeo, panunuyan ni Ricardo. Sa sandaling ito, binigyan ni Miranda ng isang patagilid na sulyap si Ricardo at sinabing, Ricardo, napagtanto ko na ang sinumang manggugulo sa iyo ay halos nag-aanyaya ng panghabang buhay na malas. Talagang walang awa ang hamak na ito. Natuklasan niya ang bomba at, nang hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan, ibinalik lamang ito sa huling sandali, na naging dahilan upang sina Romeo at Harlow ay magdusa sa mga kahihinatnan ng kanilang sariling mga aksyon. Pagkaalis ni Samuel, medyo nanginginig na ekspresyon ang ipinakita niya sa sasakyan. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, may tumulong sa kanya na makuha ang contact number ng isang mataas na miyembro ng NC organization sa Crinford at tinawagan siya. Hello. Ito ba ay Black Star Hallmaster ng NC organization? Magalang na tanong ni Samuel, na isinantabi ang dating kay-abangan. Ang boses sa kabilang dulo, malalim at nagbabala, ay nagtanong, sino ka? Black Star Hallmaster, may sasabihin ako sa iyo, sabi ni Samuel. Anong balita? Sino ka? Ang tono ay hindi pala kaibigan at maingat. Ako si Samuel Lloyd mula sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta. Unfortunately, I have to inform you of a tragic incident. Saber is dead, killed by a bomb, Samuel conveyed with a touch of sorrow. Ano? Patay na si Saber. Bulalas ni Black Star at saka matalas na nagtanong, anong nangyari? Magsalita ka. Bilang pinuno ng sangay ng NC organization sa Crinford, inayos ng Black Star ang lahat ng aktibidad sa loob ng teritoryo ng Crinford. Si Saber ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay na may kakilakilabot na mid-level na kakayahan ng Transmutation Force. Hindi inaasahan ng Black Star na makakatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ni Saber ng ganoon kaga. Unang Wild Wolf, ngayon ay Saber. Sa maliit na teritoryong ito ng Edoland, ang sangay ng Crinford ay dumanas ng pagkawala ng dalawang makapangyarihang dalubhasa sa Transmutation Force ng magkakasunod. Ano ba ang nangyayari?
Tumikim si Samuel at maingat na ikinwento ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, kabilang ang pagkakasangkot ni Saber sa may bahay ni Romeo, isang detalye na tusong idiniin niya. Nandito rin si Saber para harapin sina Ricardo at Miranda, kaya nagsanib puwersa ang tatlong partido at binalak na pasabugan ang bagong pabrika ni Miranda. Pero sa hindi inaasahan, naging tuso pala si Ricardo kaya ibinalik niya ang bomba. Nag-e-enjoy si Saber kasama ang may bahay ni Romeo. Sa kritikal na sandaling iyon ay naisipan ko pang sumigaw para makatakas si Saber, ngunit kung hindi man ay nakaligtas si Romeo sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana, ngunit si Saber. Mabigat sa kalungkutan ang tono ni Samuel. Ang NC organization ay hindi dapat gawing trifle, at si Samuel ay natatakot na magkaroon ng gulo. Kaya naman, maingat niyang inilalayo ang sarili sa sitwasyon. Gayunpaman, sa paggawa nito, natagpuan nina Romeo at Harlow ang kanilang sarili sa malalim na problema. Pagkatapos makinig, ang Black Star ay nagbigay ng malamig at mapang-asar na senggal. Malamig at nanlalamig ang boses niya habang sinasabi, "So, you're saying na nagtanim ng sama ng loob si Romeo kay Saber dahil sa pakikipagrelasyon niya sa kanyang may bahay at sadyang naging sanhi ng pagkamatay ni Saber noong sasabog na ang bomba. Tama ba?" Kumurap ng ilang beses si Samuel, kumikislap ang mga mata. "Well, it's not entirely accurate. Noon, ang bomba ay nakatakdang sumabog sa loob lamang ng 1 minuto, kaya walang sapat na oras. Gayunpaman, naiintindihan ko. Romeo, Harlow, at Ricardo, wala ni isa sa kanila ang makakatakas sa paghihiganti ng NC organization." Idineklara ng Black Star na may pananakot na tono, na naglalabas ng makapal na aura ng kalupitan at pangingibabaw. Oo, naiintindihan. Nang matapos ang tawag, nakahinga ng maluwag si Samuel, pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Gagawin ng NC organization ang anumang gusto nila, ngunit hanggat hindi siya kasama, katanggap-tanggap ito. Sa hapon ng araw na iyon, sina Romeo at Harlow ay nasa isang estado ng matinding pagkabalisa. Ang pagsabog, na may malaking epekto, ay imposibleng itago. Ang Departamento ng Paglaban sa Sunog ng Edoland ay nagpadala ng 5 truck ng bumbero, at pinanagot ng mga kinauukulang awtoridad si Romeo. Mabilis na kumilos si Romeo, binayaran ang pamilya ng ginang sa pagkawala ng buhay. Ang insidente ay itinuring na isang aksidente sa kaligtasan, dahil walang nasawi maliban kay Saber, at ang pasilidad ng produksyon ay hindi pa opisyal na nagsimulang gumana. Gayunpaman, ang muling pagbubukas ng Lowlight Pharmaceutical ay tila hindi malamang. Kinabukasan, lumabas sa Edoland City Government Office sina Romeo at Harlow matapos sumailalim sa panibagong pag-iimbestiga at pagtatanong. Si Romeo ay may bali sa paa at gumagamit ng saklay. Sinamahan sila ni Rohan, at mula pa kahapon ay nanggigigil si Romeo, sa takot sa posibleng pagganti mula sa NC organization. "Dad, sa tingin mo, baka susundan tayo ng NC organization?" Sa loob ng sasakyan, nag-aalalang tanong ni Harlow. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Romeo, at tumugon siya na may bahid ng optimismo, malamang. Gayunpaman, nang malapit na niyang tapusin ang kanyang pangungusap, tumunog ang kanyang telepono. Sinulyapan niya ito at nakita ang isang hindi pamilyar na tumatawag. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kaba si Romeo habang nakatingin sa papasok na tawag. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, diretsyo niyang ibinaba ang tawag. Ang tumatawag ay muling nag-dial, 4 na beses na magkasunod. Sa wakas, nagpalitan ng tingin sina Romeo at Harlow at sumagot. "Sino ito?" Maingat niyang tanong. Malamig at malisyoso ang boses sa kabilang dulo, "Sino ako? Gusto mo bang patayin ang buong pamilya mo? Romeo ka di ba? Ikaw ang pumatay kay Saber." Kabanata 368 ang pagkakataon ni Romeo. Nang marinig ang mga salita mula sa kabilang panig, ang mga talukap ng mata ni Romeo ay marahas na kumaybot, at napabulalas siya sa gulat. "Sino? Sino ka? Quit acting ignorant. Do you don't know who I am? Daring to mess with us, NC organization, I think you and your daughter are tired of living." Sabi ng malamig na boses.
So, you're a big shot from NC organization. Saber was not killed by us. It was Ricardo. You need to get the facts straight and not wrongly accuse innocent people. Depensa ni Romeo hanggat maaari. Mga inosenteng tao. Kahit hindi mo siya direktang pinatay, kasali ka pa rin. At sa tingin mo ba nandito ako para mga tuwiran sa iyo? Mamayang alas 8 ng gabi, pupunta kayo ng anak mo sa hindi pa tapos na gusali sa Boys Railroad. Aayusin natin ang score na kayong dalawa lang, mas mabuting huwag na kayong maglaro, baka magdusa ang inyong pamilya. Malamig na deklara ng nasa kabilang dulo at saka ibinaba ang tawag. Tinitigan ni Romeo ang kanyang telepono, puno ng gulat at takot ang kanyang mukha. Dad, what's wrong? Taga-NC organization ba? Nag-aalalang tanong ni Harlow. Seryoso rin ang ekspresyon ng mukha ni Rohan na nasa unahan. Oo. Gusto nilang magkita tayo mamayang alas 8 ng gabi sa Boys Railroad sa hindi pa tapos na gusaling iyon, gusto daw nilang i-settle ang score sa atin. Napalunok ng mariin si Romeo. Ano? Anong gagawin natin? Shall we go? Isama ba natin si Rohan para protektahan tayo? Natatakot na tanong ni Harlow na namutla ang kanyang kutis. Sinulyapan ni Romeo si Rohan at napabuntong hininga, makapangyarihan ang NC organization. Bagamat si Rohan ay master ng Dark Force, natatakot ako na hindi niya tayo maprotektahan. At saka, ang madilim na puwersang ito ay walang awa at hindi makatwiran. Natatakot ako. Kung pupunta tayo. Lalo na ikaw, Harlow, na nahulog sa mga kamay ng NC organization, ang mga kahihinatnan ay maaaring hindi maisip. Nang marinig ito, tumanggo si Harlow, oo, bagamat hindi natin direktang dahilan ang pagkamatay ni Saber, maaaring hindi sila makinig sa dahilan. Tatay, hindi tayo makakapunta, talagang hindi. Tiningnan ni Harlow ang kanyang sarili, na nag-iisip, napakaganda ko, with such fair skin and a great figure. Kung pupunta ako, hindi ba ako mapupuntahan ng mga tao mula sa NC organization? Pero kung hindi tayo pupunta, malamang hindi nila tayo papakawalan ng madali. Sooner or later, hahanapin nila tayo, at baka maging seryoso pa ang kahihinatnan nito sa susunod, Romeo said with a worried expression. Oh, ano ang dapat nating gawin? Gulat na tanong ni Harlow. Huminga ng malalim si Romeo, nag-isip saglit, at saka lumiwanag, gumawa ng plano. I've got it. Ang mga tao sa NC organization ay patuloy na nagsasabi ng mga bagay tungkol sa amin, marahil dahil sa tingin nila ay madali kaming hawakan. Kaya't sinisi nila sa amin ang pagkamatay ni Saber. Sa madaling salita, naniniwala sila na wala kaming anumang suporta. Sa tingin ko kailangan nating ipakita sa kanila ang ating background at lakas, gawin silang maingat, at marahil ay maaari nating gawing maliit ang isang malaking problema, kahit papaano, dapat natin itong lutisin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pera, nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay natin. Kaya, kailangan nating itali ang ating sarili sa pamilya law. Nang marinig ito, pinalakpakan ni Harlow ang kanyang mga kamay, eksakto. Bagamat ang NC organization ay kilala bilang ang pinakamalaking puwersa sa ilalim ng lupa sa Coronet River Delta, sabi nga nila, kahit isang makapangyarihang tao ay hindi kayang talunin ang isang lokal na bully. Ang aming pamilya ay isang first-class na pamilya. Sa Edolan, na may maraming eksperto, ang aming lokal na impluwensya ay hindi dapat maliitin hanggat ipinapalam namin sa kanila na mayroon kaming pamilyang law na sumusuporta sa amin, hindi nila gugustuhing masaktan ang isang makapangyarihang lokal na pamilya isang tao, tama. Tumanggo si Romeo, that's the idea. Kaya ngayong gabi, imbes na pumunta sa hindi pa tapos na gusali, pupunta tayo sa law residence. Sa bandang alas 4 ng hapon, sa law residence. Nakaupo si Victoria sa tabi ng lawa sa bakuran, ninanamnam ang tanawin ng isda. Sa sandaling ito, nakita niya sina Romeo at Harlow na naglalakad na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Bakit ka nandito? Nanlamig ang mukha ni Victoria nang makita ang mag-ama, at hindi nasisiyahang nagtanong.
Bagamat nakipagsanib puwersa si Victoria kay Romeo at sa kanyang anak sa kasal nina Ricardo at Miranda para ipahiya si Emmanuel, hindi ito nangangahulugan na napatawad na niya si Romeo. Nagtago si Victoria ng sama ng loob at hindi niya makalimutan ang katotohanang minsang sinubukan siyang saktan ni Romeo. "Nay, we came to see you," sabi ni Romeo na may halong pagmamahal. Matingkad din ang ngiti ni Harlow at naglagay ng iba't ibang mamahaling supplement sa paanan ni Victoria. "Lola, lalong gumaganda ang kutis mo." Ngumuso si Victoria sabay turo ng mga daliri at saway, "Tumigil na ako sa palihim na pananakit, kaya syempre mas maganda ang kutis ko." Nang marinig ito, bumungad sa mukha ni Romeo ang matinding pagkakonsensya at pagsisisi, at napaluhod siya ng may kalabog. "Nay, alam kong sinisisi mo pa rin ako. Noon, talagang kinyulang ako, naimpluwensyahan ng pagkano ni Elisa. Nasa rehas na ngayon ang malisyosong babaeng iyon. Sa mga araw na ito, napuno ako ng pagsisisi. Alam kong hinding-hindi mo ako mapapatawad habang buhay, at hindi ko inaasahan na makakalimutan mo ang nakaraan. Sana ay alagaan mong mabuti sa iyo at magpatawad." Napatingin si Victoria sa anak na nakaluhod sa harap niya, umiiyak ng mapait. She sneered, Really? Nandito ka ba para manggulo at samantalahin ang impluwensya ng pamilya?" Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni na Romeo at Harlow. "Nay, anong ibig mong sabihin?" Nagtatakang tanong ni Romeo. "Anong ibig kong sabihin? Hindi pa man lang nagsisimulang mag-operate ang bagong bukas mong kumpanya, at may sumabog na sa pabrika. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Nahaharap ka ba sa pananagutan, at gusto mong gamitin ang mga koneksyon ng pamilya para makakuha ng o baka naman, gusto mong humiram ng pera sa akin?" Malamig na tanong ni Victoria. Dahil alam na alam ni Victoria ang pagsabog, lihim na nakahinga ng maluwag sina Romeo at Harlow. Naisip nila na baka nalaman niya ang tungkol sa pagkakasangkot ng NC organization. Sa sumunod na sandali, pinunasan ni Romeo ang kanyang mga luha at nagpakita ng kalungkutan, na nagsabing, "Nay, mali ang pagkakaintindi mo sa akin sa pagkakataong ito. I'm not here to borrow money from you. In the contrary, I want to give you all my savings. Gusto lang kitang gantihan at maging anak." "Oh!" Nagulat si Victoria. Taos-pusong tumango si Romeo at walang pag-aalinlangan, inilipat ang 200 milyon sa harap mismo ni Victoria. "Ma, nagi-guilty ako sa pagpapalaki mo sa akin. Ito lang ang paraan para maipahayag ko ang aking pagsisisi." Sa katunayan, sa kabila ng pamumuhunan sa kumpanya at pabrika noon, si Romeo ay mayroong higit sa 200 milyon. Gayunpaman, tiyak na hindi niya maibibigay kay Victoria ang lahat ng kanyang ipon. Ang halagang ito ay para lamang makuha ang kanyang pabor. Tiningnan ni Victoria ang kanyang bank account notification, pagkatapos ay matalim na sumulyap sa kanyang anak. "Romeo, ano? Anong ginagawa mo? Ano ba talagang gusto mo?" Si Romeo ay tumingin kay Victoria ng may sinseridad at pagmamahal, lumakad, lumuhod sa kanyang harapan, at hinawakan ang kanyang kamay, na nagsasabing, "Nay, wala akong gusto. Sana ay mapatawad mo ako. Kung kaya mo, hayaan mo ang iyong anak. Samahan ka sa hapunan ngayong gabi upang ipakita ang pagiging anak ng anak." Kabanata 369 na nakatakda na ang alitan. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Victoria si Romeo at ang kanyang anak na maghapunan. Siya ay isang dominanteng tao na palaging nakakakuha ng kanyang paraan, ngunit alam ni Romeo kung paano siya pasayahin. Nag-atubili siyang binigyan siya ng 200 milyong dolyar upang takutin ang NC organization at maging maingat sa pamilya Low. Sa hapagkainan, masipag na pinagsilbihan ni Romeo si Victoria at humingi ng paumanhin sa mga pagkakamali niya noon. Ipinahayag din ni Harlow ang kanyang panghihinayang sa pagiging naimpluwensyahan ng mga manipulasyon ni Elisa. Inamin ni Victoria ang kanilang paghingi ng tawad ngunit sinisi si Elisa sa pagliligaw sa kanila. Magsasalita pa sana si Romeo nang mag-ring ang phone niya. Sinulyapan ang caller ID, casual na sumagot si Romeo ng, "Hello. What the F***? Gusto mo bang mamatay ang buong pamilya mo? Nasaan ka?"
Sabi ko pumunta ka sa abandonadong building sa Boys Railroad. Are you incapable of find your way? Ang boses sa kabilang dulo ng linya ay lalong naging nagbabala, na parabang handa ng patayin ang buong pamilya sa isang salita. Friend, hindi ba tayo makapag-usap ng maayos? Let me tell you, I am just a pushover. I'm at the Low residence. You should know the Low family, a top-class family in Edoland. If you have something para sabihin, lumapit ka. Pinapatatag ni Romeo ang kanyang emosyon habang nagsasalita. Ngumuso ang isa, the Low residence. Fine, wait lang. With that, diretso nilang ibinaba ang telepono. Tumingin si Harlow sa kanyang ama na may pag-aalala, habang si Victoria ay nakakunot ang kanyang noo. Romeo, anong nangyayari? Sino yun? Kinaway-kaway ni Romeo ang kamay niya. Someone from the gray area. Napatay ang kasama nila sa factory explosion ko, kaya gusto nila akong guluhin. Si Victoria, nang marinig ito, ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga. Someone from the gray area. They're trying to extort you. Medyo matigas ang tono nila, nagbabantang papatayin ang buong pamilya ko. Damn it. Sabi pa nila dadating sila mamaya. Bakas sa mukha ni Romeo ang pagkadismaya. Victoria scoffed, so mapangahas. Let them come. Gusto kong makita kung paano nila planong lipulin ang buong pamilya mo. Hindi mabubuli ang pamilya Low. Kung matino sila, mabayaran natin sila ng pera. Kung hindi, ako magkaroon ng 12-dosenang eksperto sa Bright Force sa pamilya. Gusto kong makita kung aling mga Gray Force ang maglakas loob na kumilos ng walang ingat dito. Nagsuot si Victoria ng pagpapahayag ng pagmamalaki at pangingibabaw. Sa isip niya, bagamat hindi may kukumpara ng pamilya Low ang apat na malalaking pamilya sa kabisera, sa sulok na ito ng Edoland, walang nang ahas na guluhin sila ng madali. Sa napakaraming eksperto at napakalaking impluensya sa pamilya Low, bagamat natalo sila noon sa mga kamay ni Ricardo, hindi ito nangangahulugan na maaaring aibuli ng sinuman ang mga miyembro ng pamilya Low. Kakakuha lang nina Romeo at Harlow ng pabor ni Victoria noong gabing iyon, at nang marinig na may nanggugulo sa kanila, si Victoria, bagamat naguguluhan, ay handang tumayo para sa kanyang pangalawang anak. Ano ang halaga ng puwersa? Sa Edoland, ang dalawang nangingibabaw na puwersa ay sina Mason at Henry, at walang ibang puwersa ang dapat banggitin. Nang marinig ito, sina Romeo at Harlow ay nagpalitan ng tingin, na parehong nagpapakita ng matagumpay na ekspresyon. Gumaan ang pakiramdam nila, alam na hanggat pinuprotektahan sila ng pamilya Low, ang NC organization ay hindi maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Mukhang sulit ang kanilang mga pagsisikap na pasayahin si Victoria ngayong gabi. Makalipas ang 20 minuto, sa pasukan ng Low residence, dumating ang isang lalaking may tatsulok na mata kasama ang apat na nagbabantang alipors, na nagpapalabas ng nagbabantang aura. Tumigil ka. Sino kayong mga tao? Malamig na sumigaw ang mga gwardya ng pamilya na nakatalaga sa labas ng Low residence. Sino tayo? Hindi ba ito ang Low residence? Romeo at Harlow, nandito ba sila? Tanong ng lalaking may tatsulok na mata sa malamig na tono. Anong gusto mo? Matalim ang tingin ng gwardya habang malamig na nagtanong. Nandito ako para hanapin sina Romeo at Harlow. Umalis ka, o huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Mayabang na sabi ng lalaking may tatsulok na mata. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? This is the Low family. Magpakatino ka. Galit na sagot ng guard ng pamilya Low. Bilang isang top-class na pamilya sa Edoland, ang mga bantay ng pamilya Low ay kadalasang kakilakilabot, at hindi nila pinapansin ang mga ordinaryong tao. Sa sandaling ito, hindi rin nila sineseryoso ang lalaking may tatsulok na mata at ang grupo nito. Gayunpaman, bago pa man matapos magsalita ang gwardya ay biglang huminto ang kanyang boses. Thud! Sa mahinang tunog, lumipad ang katawan ng gwardya, nag-spray ng dugo mula sa kanyang bibig. Pagkalapag, hindi tiyak ang kanyang kapalaran. Ga! Nasaksihan ito ng isa pang guard na naka-duty at namutla ang mukha nito. Agad siyang tumakbo sa Low residence at agad na sumigaw, tulong.
May lumalabag sa pamilya Low. Nagpapatayan sila. Whoosh! Sa susunod na sandali, ang nangungunang eksperto ng pamilya Low, si Charlie, ay mabilis na dumating kasama ang kanyang mga tauhan nang marinig ang kaguluhan. Nang makita ni Charlie ang gwardya ng pamilya Low na nakahiga sa isang pool ng dugo, ang galit ay sumilay sa kanyang mukha. Daring to make trouble in the Low family. You're courting death. Atake, ibagsak mo sila. Malamig na ngumuso si Charlie, hindi nag-aksaya ng oras habang sinusundan ang lalaking may tatsulok na mata at ang grupo nito. Kayong mga Low family idiots humihingi ng annihilation. Ang lalaking may tatsulok na mata, nakikita ang sitwasyon, nasumpa ng mamamatay tao na aura. Sa susunod na sandali, ang dalawang grupo ay agad na nakipag-away, na nagsimula sa matinding pagsalakay. Sa sandaling ito, narinig ng lahat sa loob ng Low residence ang kaguluhan, kasama sina Victoria, Romeo at Harlow, na hindi pa tapos sa kanilang hapunan. Anong nangyayari? Si Victoria, na hindi mahina sa pandinig, ay nagtanong ng walang katiyakan. Kumurap-kurap ang mga mata ni Romeo, at malamig siyang ngumuso, mukhang hinanap talaga tayo ng mga gangster na iyon. From the looks of it, nagsimula pa ba silang makipag-away sa mga kapamilya natin? Ang yabang talaga. Dagdag ni Harlow. Isang mapang-asar na senggal ang pinakawala ni Victoria at ibinaba ang kanyang tinidor. Tara na at tingnan natin. Dahil doon, sumandal siya sa kanyang tungkod, tumayo, at naglakad patungo sa direksyon ng pangunahing tarangkahan ng pamilya Low. Nagpalitan ng tingin sina Romeo at Harlow, pagkatapos ay mabilis na inilalayan si Victoria, isa sa bawat panig. Habang papalapit sila sa bakana ng lumang mansyon, natatanaw na nila sa malayo ang matinding labanan. Ilang bangkay ang nakahiga sa lupa, kabilang ang mga bihasang miyembro ng pamilya Low at mga alipors ng lalaking may tatsulok na mata. Ang lalaking may tatsulok na mata ay nagsusuot ng pagpapahayag ng galit, ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit at layuning pumatay. Damn it! How dare you, the Low family, kill my man? Selyado na ang away sa pagitan ng NC organization at ng pamilya Low. Tingnan natin kung paano ito mangyayari. Kabanata 370 Pag-aalis ng mababang pamilya maaga o mamaya. Ipinahayag ng mga tatsulok na mata ang kanyang sama ng loob at kalungkutan habang tinamaan niya si Charlie. Itinulak pabalik ang dalawa sa mga bihasang mandirigma ng pamilya Low bago tumalikod para tumakbo para sa kanyang buhay. Isa siyang mid-level expert sa Dark Force, at ang apat na tagasunod na dinala niya ay pawang mga malalakas na practitioner na may mga kakayahan sa Bright Force. Gayunpaman, hindi sila tugma sa mga skilled fighters ng pamilya Low na lek ni Charlie. Sa huli, tanging Triangle Eyes lang ang nakatakas. Noong una ay binalak ni Charlie na sundan sila ngunit nagbago ang kanyang isip nang marinig ang mga salita ni Triangle Eyes. Iba't ibang ekspresyon ang kanyang mukha habang nakatingin sa mga bangkay na nakahandusay sa lupa, bakas ang pag-aalala. Lahat ng apat na tagasunod ng Triangle ay napatay sa labanang ito habang ang dalawang eksperto ng Bright Force mula sa pamilya Low ay binawian din ng buhay maliban sa kanilang unang bodyguard. Anong nangyari? Tanong ni Victoria na may galit sa mukha. Nagpalitan ng tingin sina Romeo at Harlow na nagpapakita ng pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Hindi nila inasahan na direktang makikipagbakbakan ang NC organization sa kanilang mga matatapang na mandirigma sa halip na makipagnegosasyon muna pagkatapos lumapit sa kanila. Huminga ng malalim si Charlie bago iulat ang nangyari kay Victoria na pagkatapos ay tumingin sa mga patay na tagasunod ni Triangle Eye na malamig na nagsabi, "Nakakainis. How dare they come here and attack us like this?" Sa kabila ng pagkawala mismo ng tatlong miyembro, tila hindi nasisiyahan si Victoria sa pagpatay lamang sa apat na tao mula sa NC organization. Malinaw na may hinanakit pa rin siya sa kanila kahit na pagkamatay nila. However, at that moment Charlie wore an expression of seriousness as he said, "Mrs. Low. That last person said they are part of NC organization." Nang marinig ang balitang ito, malamig na sumagot si Victoria, "NC organization. Ano? How dare they act so recklessly within our territory?
Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Charlie bago nagpaliwanag pa, Mrs. Lowe. Hindi mo maintindihan kung gaano kalakas ang NC organization. Isa sila sa pinakamalaking underground na organisasyon sa loob ng Sluford, Durham at Slockmore. Mayroon silang kakilakilabot na lakas sa mga rehiyong iyon, patuloy ni Charlie na nakakatakot. Kakapatay lang natin ang ilang miyembro ngayon. Natatakot ako na baka naging kaaway natin ang sarili natin. Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Victoria nang marinig niya ito, ano? Ang pinakamalaking organisasyon sa ilalim ng lupa sa rehiyon ng Coronet River Delta. Sa puntong ito, ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Romeo, ano ang kinakatakutan mo? Kahit makapangyarihan ang NC organization, kailangan pa rin nilang mag-ingat sa Edoland. Wala silang impluwensya rito. Wala silang kapangyarihan sa Edoland. Tayo ba ang pamilyang Lowe na dapat matakot sa kanila? Tumango si Harlow. Exactly. Napakaraming eksperto sa buong pamilya na hindi posibleng mag-all out ang NC organization sa ilang buhay lang. Namumula ang ekspresyon ni Victoria sa puntong ito at nagpakita siya ng pahiwatig ng pagkabalisa. Sa sumunod na segundo, nagdilim ang kanyang tingin habang nakatitig kay Romeo at Harlow na nanginginig sa kanyang katawan ng galit. Sa wakas ay nakumpirma ang kanyang mga hinala, dinampot niya ang kanyang tungkod at inihampas ito ng marahas kay Romeo at Harlow habang nagmumura sa nagngangalit na mga ngipin, kayong dalawang bastard. Akala ko may anak kayo. Kaya pala nasangkot ka sa underground organization na ito. Bastards. Ngayon ang buong pamilya natin ay nasangkot sa malaking gulo dahil sa inyong dalawa. Matapos matanggap ni Victoria ang nangyari, sa sobrang galit niya ay halos hindi na siya makahinga. Nang gabing iyon, sa loob ng punong tanggapan ng NC organization na matatagpuan sa isang lugar sa loob ng isang partikular na lungsod. Nang marinig ang ulat ng Triangular Eye, ang Black Star ay naglabas ng aura ng takot mula sa kanyang katawan. Ang pamilya Lowe. Hindi makapaniwalang sabi niya, humihingi sila ng kamatayan. Ilang beses umubo ang Triangular Eye sa kabilang dulo bago dumura ng dugo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Hall Master, hindi man lang tayo inilalagay ng pamilyang Lowe sa kanilang mga mata ng NC organization. Mas puot pa sila kaysa kay Ricardo. At sa pagkakaalam ko, si Miranda ay bahagi rin ng pamilyang Lowe. Hindi dapat manatiling buhay ang pamilyang Lowe. Kung hindi, iisipin ng iba na ang ating NC organization ay madaling eyebully sa Hallmaster, kailan ka personal nakikilos at pupunta dito para lipulin ang pamilyang Lowe. Malamig na ngumuso si Black Star, shut up. I don't need your advice on how I should do things. Speaking harshly he continued, talagang sisirain ko ang pamilyang ito pero hindi sa mga araw na ito. Kailangan ko munang samahan si President para sa Clan Grand Competition saka bumalik mamaya para maayos ang mga account sa kanila. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Ricardo ang kanyang oras sa pagsasanay ng alchemy at pagtuturo kina Nora, Miranda, at Mason kung paano linangin ang kanilang mga kasanayan. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na sina Emerson at Maki ay nagsimula ng kanilang sariling kumpanya ng seguridad na tinatawag na Latchy Fire Security Group. Bagamat wala pa silang masyadong empleyado, umupo si Emerson ng isang buong gusali sa katimugang bahagi ng lungsod para ipakita ang kanilang lakas. Nag-advertise pa sila na mayroon silang mga eksperto mula sa Master Realm at Divine Realm na nakaupo bilang isang paraan upang maakit ang mga customer na handang magbayad ng pinakamataas na dolyar para sa proteksyon. Bago niya namalayan, oras na para sa pakikipagkita ni Ricardo kay Matthias sa estate ng pamilya Graham. Nang makipag-ugnayan sa kanya si Matthias noong araw na iyon, agad na nagmaneho si Ricardo. Mr. Willis, ready ka na ba? Nakangiting tanong ni Matthias pagdating niya. I'm ready whenever you are, sagot ni Ricardo habang naglalakbay ng magaan na walang gaanong bagahe. Sa sandaling ito, tiningnan siya ng masama ni Savannah bago bumulong sa kanyang hininga, ito ay dumadaan sa mga galaw. Ano ang dapat ihanda? Pinandilatan ni Matthias ang kanyang anak bago bumalik sa Ricardo. Ang Clan Grand Competition ay hindi pinapayagan ang napakaraming tao mula sa bawat angkan na lumahok.
Hindi ako magtatalaga ng kahit na sinong ordinaryong attendant para sa iyong grupo sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito ikaw lang ni Savannah ang sasali sa Clan Grand Competition, patuloy ni Matthias habang tinuturo si Sophie na sasamahan sila sa kanilang paglalakbay. Kung may anumang bagay na hindi komportable o kung kumilos si Savannah sa daan, mangyaring tiisin mo kami. Don't worry Mr. Graham. I won't stoop down to your daughter's level, sagot ni Ricardo na tumango kay Savannah at isa pang matandang babae na naruroon na inaakala niyang si Sophie. Medyo nagulat si Ricardo nang makita si Savannah na nakasuot ng panlalaki, may peking Adam's apple sa kanyang leeg. Sa unang tingin, siya ay isang hindi kapani-paniwalang gwapong binata. Sa kabilang banda, si Sophie ay tila nasa 60 o 70, kahit na ang kanyang tunay na edad ay malamang na mas matanda. Siya ay walang alinlangan na isang cultivator sa maagang yugto ng core formation. Hindi inaasahan ni Ricardo na bukod kay Raul, may isa pang core formation expert sa kanila. Tila dinala nila ang tao para protektahan sina Ricardo at Savannah. Gayunpaman, hindi napigilan ni Ricardo na makaramdam ng pagkadismas. Ang unang yugto ng core formation ay kapantay lamang ng Hawkeye Ghost na inalis niya.